Ako si Lily Sterling, ang tagapagmana ng Sterling Group. Lagi akong naniniwala na ang kapangyarihan at pera ang tunay na nagpapabusog sa kaluluwa ng isang babae. Ang mga lalaki. Ano ba ang silbi nila, lalo na yung mga katulad niya? Para sa pelikulang ito, marami akong taong gustong pasalamatan. Una, ang direktor. Ginoong Fang. Narinig ko na ang iyong nobya, si Lily Sterling, ay namuhunan ng malaking pera sa iyo. Hindi ba dapat pasalamatan mo siya? At syempre, kailangan kong pasalamatan ang aking nobya, si Ginang Sterling. Ang kanyang suporta ay talagang kahanga-hanga. Kung wala siya, hindi ako makakatayo dito ngayon. Oh, at syempre, huwag nating kalimutan na pasalamatan ang iyong ahente, si Wendy Lee. Siya ang pinakahirap na nagtrabaho. Sa lahat ng mga taong ito, nasa tabi mo siya, mula sa isang tabi ng kama hanggang sa kabila. Patayin mo yan. Patayin mo ang screen na yan ngayon din. Talagang nagsumikap si Ginang Lee, hindi ba? Alam kung gaano ako kabisi. Nag-alok pa siya na magbuntis para sa akin. Sa lahat ng mga reporter na narito, inaanunsyo ko na mula ngayon, ang mga proyekto sa pelikula at CV ni Brian Fang ay walang koneksyon sa Sterling Group para sa 103 tatak na kontrolado namin. Lahat ng kooperasyon, mula sa mga endorsement hanggang sa mga komersyal na deal, ay winakasan, agad na epektibo, dagdag pa dahil sa negatibong epekto sa publiko ng kanyang magulong personal na buhay. Ang Sterling Group ay sasali sa mga producer ng 18 pelikula at serye sa Z na kanyang pinagbibidahan upang habulin siya dahil sa paglabag sa kontrata. Ang multa para sa paglabag na iyon ay tinatayang 20 bilyong piso. Lily, ano itong maliit na palabas na ginagawa mo? Naisip mo ba ang epekto sa iyong sariling kumpanya? Ikakasal na tayo. Sa susunod na buwan, ito ay kahilingan ng pamilya mo. Kaya ikaw at siya, at ang sanggol na kanyang dinadala, iyon ba ang dapat na regalo sa aking kasal? Kung hindi mo ako pakakasalan, sa tingin mo ba talagang makakalusot ka sa Sterling Group? Sa tingin mo ba ay makakamana ka pa? Mangarap ka. Kasama ka man o wala, ang karapatan sa mana ng Sterling Group ay magiging akin. Mula ngayon, magiging sobrang abala ka. Kaya ang bagay na ito ay hindi na iyong problema. Narito, ang lahat ng mga materyales. Bigyan mo ako ng inspirasyon. Superwoman, pumarito ka na sa akin. Sige na. Ano kaya ang magpapasaya sa akin? Ang superwoman lang ni Lois. Hoy, Sharon. Luis, aking dakilang karikaturista. Kailan ang susunod na update? Nababaliw mo na ang buong website sa paghihintay. Nawawala si Superwoman. Wala akong inspirasyon. Lily, nasaan ka na? Magmadali ka at umuwi. Huwag mo akong ipag-alala. Karapat dapat sa kanya ang parusang darating sa salot na yon. Pero ang paraan ng paghahabol mo kay Brian Fang ang siyang pinakamalaking pinsala sa atin. Kung magpapatuloy ito, ang lupon ay magiging abala sa akin tungkol sa mana at pipilitin akong pag-isipang muli ang tungkol sa iyong kapatid na si Sean. Luis, pakiusap, mag-update ka na agad. Sige, Sharon. Kaya pala siya palagi. Kain ka ng candy. Gagaan ang pakiramdam mo. Ang tagal mo akong hawak. Ayaw mo bang bitawan?
Luis Vance, sana matupad na ang hiling mo. Magpatawag ng press conference. At kontrolin ang istorya. Mali ang napili. Ayan na, aalis na ako. Kanina lang. Yung tao sa tenga mo ang nagsabi sa'yo na kontrolin ang istorya. Ngayon lang, yung tao sa tenga mo ang nagsabi na sana matupad na ang hiling mo. Kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi mo na kailangang malaman. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Wala namang kasalanan ng singsing, alam mo. Pero wala na ito ngayon. Heto, para sa'yo. Sana'y mahalin mo ang iyong minamahal, malaya sa lahat ng hadlang. Kung gayon, ako naman ay umaasang matupad na ang hiling mo. Lily Sterling. Alam ko kung sino ka. Matapos ang iskandalong ganoon kalaki, sigurado akong kilala na ako ng buong lungsod ngayon. Ang mga mata mo ay namumula ng kaunti. Lily. Mukhang hindi niya ako naalala. Gusto ka raw ni Lolo na umuwi ka kaagad. Galit na galit pa rin siya. Kaya huwag mo nang subukan ang swerte mo. Ang schedule mo bukas ay dumalo sa isang art exhibit na sponsor ng ating grupo. Nandoon din si Lolo. Alaynan. At saka, tungkol sa misteryosong karikaturista, Lois, hindi pa rin namin natutuklasan ang tunay niyang pagkatao. Alamin mo kaagad, baka sakaling si Lois ang makatulong sa Sterling Group para makalabas sa deadlock. Lily. Anong pagkakataon? Ito ay para sa'yo. Naway mahalin mo ang iyong minamahal, malaya sa lahat ng hadlang. Lily. Alam kong nagkamali ako, okay, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Saan ka pupunta? Kailangan mo ba ng masasakyan? Uwi na ako. Lily, sino siya? Lily, hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Wala na akong natitira. Ikaw na lang ang meron ako, Lily. Sumakay ka na sa kotse.
Umalis na tayo. Iyon ang palamunin. Palamunin? Sino? Wala akong makitang iba. Saan ka pupunta? Korte ng Maple. Kilala mo ba ang lugar na ito? Korte ng Maple. Parang malapit doon ako nakatira noong bata pa ako. Bakit mo ako tinitingnan? May nakadikit ba sa mukha ko? Sir, narating na natin ang korte ng Maple. Salamat. Na-update na. Hindi ka ba bababa? Kaya kailan ko? Makikita ka ulit? Pwede sa eroplano, sa tabi ng kalsada o sa tabing dagat. Ang punto ay, posible ang lahat. Noong isang araw, bumagsak tayo ng 20%. Ngayon, dagdag na 15%. Sa buong taong ito, kabuuang pagkalugi ang inabot ng kumpanya. Ang lupon, ang mga lumang puzzle na yon, ay nakadikit na sa likod ko, humihingi ng paliwanag. Naiintindihan mo ba yan? Sa iyong pabaya at walang ingat na pag-uugali, sino ang papayag na ipasa ang kumpanya sa isang tulad mo? Ang pangunahing tatak ng ating kumpanya ay itinatag sa pagpapahalaga sa pamilya. Ang ganitong walang pananagutang pag-uugali, hindi ba't ito ay sumisira sa sarili nating tatak? Kung gusto mo pa ng pagkakataon sa 100 araw, ay ang pulong ng paghalili. Maghanap ka ng disenteng nobyo, ayusin mo ang sarili mo, wala nang iskandalo, bago ang pulong ng paghalili. Dapat ay ikasal ka na. Lolo, anong panahon na ba ang iniisip mo? Itinatali ang kinabukasan ng kumpanya sa kung kami ba ay ikakasal. Ang Sterling Group ay umiiral na sa loob ng halos 150 taon. Ang mga patakaran ng kumpanya ay laging malinaw mula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Ang CEO ay dapat piliin mula sa mga tagapagmana na kasal at may matatag na pamilya. Kung ikaw ay may hangarin sa mana, sa loob ng 100 araw, mag-uwi ka ng nobyo. Mabuting ugali ang kailangan. Lily. Sa kasalukuyang sitwasyon, ito ang pinakasimpleng at pinakamagagawaing solusyon. Ginulo mo ng lubusan ang lahat. Ano sa palagay mo ang tingin ng lupon sa'yo ngayon? Lolo, nababahala na ako sa presyo ng stock na wala na akong maisip. Dapat ba akong hatulan ng lupon sa aking trabaho o sa aking kakayahan na makahanap ng lalaki? Anong panahon na ba ito ngayon? Ang mga magagaling na babaeng negosyante na hindi kasal ay nasaan man. Ang mga patakaran ng kumpanya ay hindi mababali ng sinuman. Lolo, nakikita mo, ano ba ang sinabi ko sa'yo? Ang mga babae ay parang mga bata, hindi mo dapat bigyan ng sobrang kapangyarihan. O talagang, makakalimutan niya ang kanyang lugar. Tama na, tumigil ka na sa pagsasalita, huwag ka na lang makialam. Kakadating lang ng kapatid mo, sa gulo kasama si Ginoong Fang. Akala mo ba hindi siya nasasaktan? At nandito ka, nagpaparinig? Parang nakita ko na ito dati. Alam mo, yung babae sa painting na ito. Kamukha mo talaga. Lolo, ang galing ng mata mo. Pero sa ibang bagay, ikaw ay... Alam ko na, ano ba ang gusto mong sabihin? Kailangan mong maintindihan, ang karapatan sa mana ng pamilyang Sterling ay palaging napupunta sa panganay na anak na lalaki at apo. Ikaw lang ang napili dahil mas magaling ka talaga kaysa sa kapatid mong si Sean. Pero ang pagpili sa'yo, nagdudulot ng malaking pressure sa akin. Ang mga patakarang itinakda ng ating mga ninuno ay hindi maaaring suwayin.
Ang pag-uugnay ng mana sa pag-aasawa ay agad na nagnanakaw sa mga tao ngayon ng kanilang kalayaang pumili ng mapapangasawa. Huwag mong baluktutin ang mga sinasabi ko. Ang mga alituntunin ng kumpanya ay may bisa sa batas. Alam mo yan. Wala akong balak magpakasal. Lily, kung gayon, kailangan mong talikuran ang iyong karapatan sa kumpanya. Lolo, umuwi ako mula sa pag-aaral sa ibang bansa noong 20 at nagsimula ako sa pinakamababa. Sa nakalipas na 12 taon, nagtrabaho ako sa bawat departamento. Nakita mo naman ang lahat ng ibinigay ko sa kumpanyang ito. Si Sin Sterling ay walang alam. Ang ginagawa lang niya ay gumastos. Paano maipapasa sa kanya? Kailanman, ang kumpanya. Kung gayon, kailangan mong ayusin ang iyong personal na buhay. Hindi lamang ito para sa kapakanan ng kumpanya, para rin ito sa iyong sariling kabutihan. Lolo, may mahigit 100 araw na lang ang natitira. Saan ko ba dapat hanapin para sa iyo ng isang manugang na lalaki? Kukuha na lang ba ako ng kahit sino? Sa kalye? Kung ikaw ay handa, makakahanap ka ng isa sa kalye. Siya na iyon, okay. Okay. Itong binatang ito, napakabait at gwapo ng mukha niya. Sa itsura pa lang, kitang-kita na mabuting bata siya. Anong pagkakataon? Ikaw? Muli, Magkakilala kayo. nakilala ko ang batang ito sa tabing dagat. Ako si Louis Vance. Hindi ako bata. Parang kilalang kilala kita. Ikaw ay tagapagturo sa matematika ng apo ko sa tuhod na si Mia, hindi ba? Naglaro pa tayo ng chess. Hindi ba? Ginoong Sterling. Anong pagkakataon talaga? Ito ang aking apo, si Lily. Siya rin ang tiya Lily ni Mia. Lily, nagpili ka lang ng basta-basta. At nakapili ka pa ng kakilala. Sakto. Itong binata. Kapag nakikipaglaro sa akin ng chess, laging sinasadya akong pagbigyan. Mabuting bata siya. Lolo, ang pagtatagpo ninyo ay masyadong padalos-dalos. Ginoong Sterling, dumating ako rito para makita kayo. Wala na akong magawa. Ginoong Sterling. Si Lily ay palaging nakikinig sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, magsalita kayo ng mabuti para sa akin. Kay Lily, pakiusap. Umalis ka. May mukha ka pang humarap sa akin. Ang mga ginawa mo, ang pinsala sa ating grupo, at ang paghihirap na dinulot mo kay Lily. Ang parusang natanggap mo. Sa tingin ko ay napakagaan pa. Nagkamali ako. Maling-mali ako. Lily, ako. Ako ay ganap nang naputol ang lahat ng ugnayan kay Wendy Lee. Lagi kang abala. At napaglaanan ko ng oras, si Wendy Lai. Nagawa ko lang ang pagkakamaling karaniwan sa mga lalaki. Ano, ikaw na naman? Saan ka ba nanggaling, Ginoong Fang? Mas magaling ang pag-arte mo sa totoong buhay, kaysa sa pag-arte mo sa pelikula. Mas magaling talaga, sa galing mong yan. Ang Best Actor Award ay dapat sa'yo. Naalala ko na. Noong nakaraan sa kumpanya, nakita kita sa baba. Noong nawawala si Lily sa loob ng 2 araw na yon, kasama mo ba siya? Nakita mo rin, Ginoong Sterling, hindi lang ako ang may kasalanan dito. Tao, Ginoong Sterling, alisin niyo itong lalaking ito. Ginoong Sterling, nagkamali ako. Lolo, ang ganyang klaseng lalaki, gusto mo akong pakasalan siya? Seryoso ka? Ang lalaki ang mali, hindi ang kasal mismo. Ano ba ang gusto mong sabihin ngayon? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, sa loob ng 100 araw, magkakaroon ng halalan ng CEO. Huwag mong sabihin sa akin na ibibigay mo ito kay Sean, mahigit 1,000 empleyado ang grupo. Gusto mong ibigay ito sa kapatid mong ito, kay Sean. Ano ba ang magagawa ni Sean Sterling dito? Isang siglo iyan ng pagsusumikap ng pamilyang Sterling. Hindi ko hahayaang pamahalaan ito ng aking kapatid. Kung ang kumpanya ay kailangang sumunod sa mga patakaran at regulasyon. Matigas ang mga patakaran, pero ang mga tao ay nababagay. Laging may paraan. Lily, alam mo lang. Sa kalye mo lang yan kinuha? Pwede na yan. Lolo, Paalam, Lolo. Polem. Isa pa.
Lisa, nakuha ko. Papunta na ako. Bakit hindi pa ito na-update? Sa kalye mo lang yan kinuha? Pwede na yan. Huwag kang gagalaw. Baka naipilay mo ang litid. Anong nakakatawa? Gusto mong subukan? Humakbang ka ng ilang beses. Ikaw. Pakasalan mo ako. Ano? Huwag kang magkamali, hindi ito totoo. Tayo ay magiging mag-asawang kontrata sa loob ng 100 araw. Kapag tapos na ang halalan ng paghalili, maghihiwalay na tayo. Maaari kitang bigyan ng pera, sabihin mo ang presyo mo. O kung may mga pangarap ka sa karera, kaya kong gawin iyon, maaari ko ring. Hindi ko kailangan yon. Sasali ako. 100 araw na mag-asawang kontrata. Wala akong hihinging kapalit. $2 milyong. Binibili ko ang 100 araw ng iyong oras. Pagkatapos noon, Tulad ng sinabi ko, wala akong hihinging kapalit. narinig mo na ba ang kasabihan? Lahat ng regalo mula sa tadhana ay may nakatagong halaga. Kapag ninanais mo ang isang bagay, kailangan mong ialay ang isang bagay na may katumbas na halaga bilang kapalit. Naniniwala ako sa prinsipyo ng pantay na palitan. Kapangyarihan, pera, pareho ang meron ako. Mayroon kang lahat ng pagkakataon na gamitin ito at baguhin ang iyong kapalaran. Hindi ako. Ayos lang, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Well. Pangako sa'yo. Bukas, sa oras na ito, pipirmahan na natin ang kontrata. Kailangan mo bang ihatid pa uwi? Hindi, okay lang ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Walang pagbabahagi ng parehong espasyo. Walang bagay ng mag-asawa. Walang pisikal na kontak. Marami pa yan. Hindi mo na kailangang basahin lahat. Pero hindi ba tayo? Sa ngayon, nagbabahagi ng parehong espasyo. Hindi mo kailangang pumirma at hindi ko kailangang piliin ka. Masaya akong makipagtransaksyon. Number 3. Walang pisikal na kontak. At, nakita ko na ang BI mo. 6 na taon akong mas matanda sa'yo. Artikulo 10 ng ating kasunduan. Sumunod ka dyan. Sige na nga, may trabaho pa ako. Umalis ka na. Naman, Lily. Lily. Hoy, Lolo. Tungkol sa binanggit mong kandidato sa pag-aasawa, naayos na yan. Umalis ka dyan, ngayon din. Para hindi ninyo, subukang lokohin ang matandang lalaking ito o ang mga alituntunin ng kumpanya.
Magdaragdag ako ng karagdagan. Bilang iyong supervisor, maaari kitang bantayan anumang oras. Lolo, alam mong peke lang ang lahat ng ito. Nagpapanggap lang kami. Teka, bakit mo sineryoso ng ganito? Wala akong pakialam kung totoo o peke. Ang alam ko lang, ang aking magandang apo, ay may nililigawan na ngayon. At ibinabahagi pa niya ito sa kanyang lolo. Namamatay na ako sa tuwa. Ngayong may nililigawan ka na, lumayas ka. Huwag ka nang tumira dito, lumayas ka sa bahay. Hindi ito tama. Lolo, kahit na pinalalayas mo ako, hayaan mo muna akong mag-empake ng mga gamit ko. Nandito na ang malita mo. Ngayon na, umalis ka na. Sandali, Lolo. Nagsiyasat ako tungkol kay Luis Vance. Mabuting bata siya. May mga mata ako sa buong lungsod na ito. Huwag mo nang isiping lokohin ako. Panuntunan bilang 2, walang bagay ng mag-asawa. Lily Sterling. Panuntunan bilang 10, tawagin mo akong Lily. Lily. Lily, nagmamadali talaga ako. Panuntunan bilang 3, walang pisikal na kontak. Mula pa noong bata ako, nagbago ba talaga ako ng ganito? Bakit hindi niya ako nakikilala? Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ba ito halatang halata? Gusto mong makita ko ito, di ba? Kailangan kong malaman ang resulta ng boto sa paghalili ni Lily. Ano man ang mangyari, gagawin ko. Hoy, Lolo. Lily, nakikita kong bumalik na sa normal ang presyo ng stock. Narinig ko sa sekretarya mo na ilang araw ka nang walang tigil sa pagtatrabaho. Ayos lang, Lolo. Pagkatapos ng lahat, kasalanan ko. Ang pagkawala, ako ang dapat umaksyon kaagad. Aray, ang hita ko. Pasensya na. Ay, hindi. Hindi ko pa nasab. Ako ay. Pasensya na. Ano iyon? Nakita ko ba talaga si Superwoman? Malapit na ang deadline. Tapos ngayon, ito pa. Nawawasak na ang lahat. Nababaliw na siguro ako sa kakabasa ng comics. Isipin mo na imagine ko pa talaga. Sa computer ni Lois, si Superwoman. Ang weird naman yon. Seryoso, Lois, sino ka ba? Lolo. Wala rito si Luis. Kumusta naman ang samahan ninyong dalawa? Sobrang abala siya nitong mga nakaraang araw. Hindi talaga makalabas. Lolo, hindi ba dapat si Lois ang guro sa matematika ni Mia? Siya at si Lily. Ibig mong sabihin, hindi mo alam? Nagkakasintahan sina Luis at ang kapatid mong si Lily. Tingnan mo ang kapatid mo. Kapag tumahimik na siya, tatahimik din ang stock. Ah, ganun ba? Maligayang bati kay Lily.
Pero parang, yung batang yon na si Lois, ay mukhang maayos naman, malamang hindi siya gagawa ng kalokohan, tulad ni Brian Fang. Tama na yan. Kain na tayo. Lily. Walang hanggan ang ambisyon ni Sean Sterling. Marami sa board of directors ang sumusuporta sa pagkuha niya ng posisyon. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ang gusto ko, hindi maaagaw ng sinuman. Mula pa noong bata kami, palaging pinapaboran siya ni Lolo. Pero itong posisyon ng CA, hindi ko ipagkakait yan sa kanya. Hello. Hello. Anong oras ka ba uwi ngayong gabi? Pinapadala ka ni Lolo ng hapunan. Uwi ako bago magyambe. CJ. Yung kahon na yon. Hayaan ko lang yon sa gitna. Wala talagang interes sa kanya yon? Bakit ang pagkakamukha niya kay Lolo? Lisa, Ginang Sterling. Padalhan mo ako ng impormasyon tungkol kay Louis Vance na kinolekta ni Lolo. Opo. Magpakalaki ka na. Anong kalokohan? Anong iniisip ko? Naisip ko pang mabuhay sa iisang bubong kasama si Lois? Malaki ang agwat ng entertainment division ng kumpanya, ang mungkahi ko. Akuin ang mga kumpanyang mababa ang halaga ngayon. Ngunit, may malaking potensyal. Ayon sa market research, ang pangunahing pinagpipilian natin ngayon ay ang akuin ang kumpanya ng misteryosong cartoonist, si Lois. Magpapataas iyon ang presyo ng stock natin at palalakasin ang kumpanya sa kabuuan. Hindi masamang plano. Kung magagawa nating matapos ang acquisition na ito, magbubukas ito ng mga bagong daan para sa paglago ng kumpanya. Gawin mo ito. Mayroon kang 2 linggo para akuin sila. Opo, Lolo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ako rin ay, susuportahan ko ng buo si Lily. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo para siya sa atin ang kumpanya ni Lois. Kailangan nating malaman ang lahat tungkol sa kumpanya ni Lois. Nakuha ko na, Ginang Sterling. Narinig ko na nakita si Lois sa restaurant na ito. Narito na si Lois. Ano ba ang problema mo? Sinusundan mo ako. Lily, nauna ako rito. Hindi ba't dapat nasa trabaho ka? Sa halip na nagmimerienda? Personal lang. Siya nga pala. Kagabi, tumawag ka sa akin. Ano ang gusto mo? Wala namang importante. Gusto ko lang na umuwi ka para sa hapunan. May mga plano ako. Aalis na ako. Kailan ka ba talaga magpapakilala kung sino ka talaga?
3 kumpanya pa ang naghihintay na makipagtulungan sa atin. Araw-araw akong kinukulit ni Sharon. Sinasabihan akong dalhin sa iyo ang mga kontrata. Tingnan mo lang ang mga ito at pirmahan, okay? Ang isang mabuting manunulat ay dapat manatili sa likod ng kanyang mga karakter at hayaang ang trabaho ang magsalita para sa sarili. Bukod pa riyan, nakahanap na ako ng aking musa. Ano ang tinitingnan mo? Sino? Yung waiter. Anong waiter? Si Sharon ito. Sumama ka sa akin pabalik. Na-order na ang cake. Mauna ka na. Para bang naghihingalo ka para sa cake na yon? Hindi ka kakain? Hindi. Aalis na ako. Assistant ba ni Luis iyon? Paumanhin po. Tingnan mo ang profile na iyon. Siyang-siya na iyan. Kung nandito ang kanyang assistant, Luis, dapat nandito si Luis Vance. Ano ng problema? Imposibleng si Luis yan. Mas paniniwalaan ko pang ang alamat ng comics ay isang taong gusgusin. Mas kapanipaniwala pa ang kahit ano kaysa rito. Tama na yan. Walang kwenta. Ni hindi mo pa mahagilap ang isang hamak na karikaturista. Ginang Sterling. Ang tanging nalaman namin ngayon ay tungkol sa isang agent na nagngangalang Sharon Xia. Siya ay agent ng mga karikaturista na maaaring personal na kilala si Lois. Pero ang lalaki ay hindi sumasagot, hindi ko siya makontak. Lolo, Lily, kumusta na yung video ng date na ipinangako mo? Naghihintay pa rin ako. alam ko, aayusin ko yan. Ginoong Vance, perfect score na naman ang nakuha ko. Sabi mo, kapag perfect score ako, iguguhit mo para sa akin si Superwoman. Patingin nga. Mabait na bata. Heto ang premyo mo. Lily, huwag kang masyadong seryoso. Ang mga babaeng madalas mumiti ay karaniwang maswerte. Sige, mas madalas akong umingiti. Baka sa ganun ko makita si Luis. Lolo, tingnan mo kung gaano kaganda ito. Maganda. Sa wakas ay mukha ka ng dalagita. Kung ako ang tatanungin mo, ang pag-aasawa ang pinakamahalagang bagay na magagawa niya. Pero lolo, huwag mong kalimutan. Kapag naipamana na siya, dayuhan na siya. Ako lang, ang panganay na apo ng pamilyang Sterling, ang maayos na, makapamamahala sa kumpanya. Kung kalahati lang ng talino at sipag, ng kapatid mong si Lily ang meron ka. Hindi ako mag-aalala ng ganito. Tingnan mo, Lolo, talagang masaya sila. Hindi sila nagkukunwari. Ang pagloko sa isang matandang lalaki. Hindi ba't nakakainis yon? Lily, paano kung subukan natin to ng totoo? Ipapakita ko sa'yo, pangako. Akala mo ba maniniwala ako? Sa kahit anong sabihin mo, kung mapagkakatiwalaan, ang pangako ng isang lalaki, magsisipaglipad ang mga baboy. Umaatras na ang tubig. Umaatras. Ayoko na sa pag-ibig. Talagang ayoko na. Kahit sumuko ka na, hindi ibig sabihin patay na ang puso mo. Pwede kang umiwas sa pag-ibig. Pero hindi iwas sa'yo ang pag-ibig. Baka kung titingin ka lang sa paligid.
Nandyan na siya sa tabi mo. Sa tabi ko, wag mo kong biro. Wala talagang para sa akin. Wag mo na lang akong pagsalitaan ng mga nakakainis na pangako. Sa aking 6 na taon pang karanasan sa buhay, hayaan mong sabihin ko sa'yo, masakit ang katotohanan. Pero ang mga pangarap maganda. Pagkatapos ng kontrata natin, pwede kang humanap ng kahit sinong babae. Lahat ay para sa'yo. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa paghihintay na magbunga ang puno ng bakal. Pero mula pa sa simula, ikaw lang ang gusto ko, ikaw lang. Ikaw, Lily. Hindi mo ba ako naalala? Kahit puno ng bakal, papagbukihin ko. Madalas na pumupunta si Ginang Sterling sa cave na ito nitong mga nakaraan. 1 oras siya bawat beses. Mukhang nakita rin daw si Lois doon. Pero sa itsura ng mga bagay, malamang si Ginang Sterling ay wala pang napapala. Mukhang hindi niya alam kung sino si Lois. Si Jay. Kung walang nakakaalam, humanap tayo ng may alam. Ang ibig mong sabihin, Puntahan mo. Yung lalaking nag-interview noong isang araw, si Kevin Hades, dalhin mo rito. Tingnan natin kung gaano kagaling ang pag-arte niya. Pinagdisgis ko siya ng husto. Kahit nanay niya, di siya makikilala. Ginang Sterling, narito na ang iyong bisita. Ginang Sterling. Kevin Hades. Opo. Narinig kong magaling kang manggaya. Alam ko, may isang cartoonist na nagngangalang Luis. Gusto kong gayahin mo ang kanyang estilo, ang kanyang mga gawa, pati na ang kanyang lagda. Gawin mo ito at ibibigay ko sa iyo ang isang nailathalang art monograph at isang solo exhibition. Ano pa ang kailangan mong gawin ko? Ito si Lily Sterling. Sa harap niya, magpapanggap ka bilang si Lois. Gagabayan mo siya hanggang sa pagpirma ng kontrata. Pagkatapos makikipagtulungan ka sa akin, at ilalantad ko ang buong panlolokong ito sa publiko. Kapag nalaman ni Lolo at ng iba na umupa siya ng Peking Louis, ang mga tao sa Lupon ay hindi na siya palalampasin. Maasahan mo ako, Ginang Sterling. Ginagarantiya ko na, walang makakapansin na peke ito. Gising ka na. Nagdala ako ng electrolyte water para sa'yo. Uminom ka. Salamat. Hello, nahanap ko na ang address. Ipinapadala ko na ngayon sa'yo. Sige, papunta na ako. Saan ka pupunta? Hindi pa natin natutupad ang hiling ni Lolo, ni hindi pa tayo nakakapag-video ng pagdidate. Kailangan kong bumalik sa kumpanya. May mas importante pa. Ano yon? Mas importante pa kaysa sa hiling na yon? Tungkol ito sa buong kumpanya, at tungkol din ito sa akin. Hindi ka ba aalis? Sa tingin ko, dapat kang magpaliwanag kahit papaano. Masyado ba akong naging masungit kanina? Kailangan kong makipagkita sa isang tao na napaka-importante, kasama niya. Ang Artikulo 8. Walang pakikialam sa buhay ng isa't isa. Sharon. Nasaan si Luis? Siya. Nawawala siya. Siyempre, nawawala nga siya. Bilisan mo, ipadala mo sa akin ang lokasyon niya. Sharon.
Hindi ako kasama ni Luis nitong mga nakaraang araw. Hula ko. Kasama na naman niya ang kanyang Diyosa. Anong Diyosa ang pinagsasabi mo? Hindi ba ikaw ang nag-iisa at tanging Diyosa? Ikaw ang aming nag-iisa at tanging Diyosa. Tigilan mo yan. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo na. Papatayin kita kung may isang detalye kang itatago. Sige, magsasalita na ako. Kamakailan, si Luis at isang babae ay magkasamang nakatira. Ilang taon na ba itong ginang na ito? Mga kasing edad mo, sa tingin ko. Kaya nga. Kaya pala siya, ay nagpapabagal-bagal sa manuskrito. Lahat ng ito, dahil lang sa isang matandang babae. Ang mga sinaunang emperador, ang mga gabing tagsibol ay masyadong maikli, kaya sila'y nahuhuli sa pagbangon. At mula noon, pinabayaan na ang umagang pagpupulong. Lahat ay dahil sa parehong rason, na may 81 kerida sa harem. Sharon. 72. Masyadong marami. Ang 81 ay tumutukoy sa mga paghihirap. Ang 81 pagsubok. Wala akong pakialam kung ilan ang paghihirap. Ang mga emperador na iyon, ay may hindi mabilang na mga magagandang babae sa kanilang pagtawag. Pero siya, kailangan kong makita kung ano itong babae niya. Kung matandang bruha o isang maganda. Sharon, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong isumbong. Sharon. Louis Vance. Nasaan siya? Ganap na siyang nabihag. Kailangan kong hanapin siya. Ngayon na. Kumusta? Si Ginoong Vance po ba ito? Kumusta? Malaking tagahanga po ako ng trabaho ninyo. Sinusubaybayan ko, bawat issue. Sobrang nagagandahan ako sa mga gawa ninyo. Hi. Si Luis ito. Hi, Hindi ko inakalang. Makakatagpo ako ng tagahanga ng Superwoman dito. Ang paghanga ninyo ay napakahalaga sa akin. Ilang araw na akong hindi nakakapag-update. Abala ako sa isang art exhibition at nag-iipon din ng inspirasyon sa paglalakbay. ano ang nagbigay inspirasyon sa inyo para likhain ang mga gawang ito? Well, may isang tao sa buhay ko, isang kaibigang tumulong sa akin. Hello, Kamahalin, nasaan na ang draft? nakuha ko na. Tatapusin ko ito mamayang gabi. Papunta na ako sa inyo. Hintayin mo ako sa bahay. Narinig ko na ang lahat. Lagi kang nawawala sa sarili mo nitong mga nakaraang araw. Naiiwan na ang mga guhit mo, at palagi ka namang nawawala. Putulin mo na ang pakikipag-ugnayan mo sa matandang babae na iyon. Ang matandang babae. Hindi mo ba alam na ang pagiging balisa sa pag-ibig ay walang patutunguhan? Ano sa palagay mo ang habol niya? Sa labas, isa ka lang na tagapagturo ng matematika, wala kang pera, wala kang reputasyon, at sa pisikal. Imposible. Huwag mo siyang hayaang, ubusin ka ng lubusan. Hindi ganoon. Siya ay, Tigilan mo ang pag-uusap tungkol sa kanya. Ngayon, bumalik ka sa kwarto mo at tapusin mo na ang mga guhit mo. Bilisin mo, kumilos ka. Anong ginagawa mo dyan na nakatayo lang? Balak mo bang magpuyat kasama niya? May babaeng may hawak na edisyong pangtaglamig ng 2013. Leif Capucin's Gilif Bag. Mas matanda siya sa akin.
Ginang Sterling, pagkatapos ng usapan natin kahapon, natuwa ako para sa isang manlilikha. Bukod sa inspirasyon, ang pinakamahalaga ay makahanap ng taong tunay na nakakaintindi. Hindi lang ako sumusubaybay sa trabaho mo. Pinanood ko rin lahat ng mga interview mo. Bago tayo magtulungan, gusto ko munang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa iyo. Narinig kong ang inspirasyon mo ay galing sa kalikasan at kultura. Madalas akong naglalakad sa tabing dagat. Ang simoy ng dagat, nagdadala ito sa akin ng ilang inspirasyon. Pero sa mga interview, nakita ko ang lumang distrito. Sabi nila taglay nito, ang mga alaala mo noong bata ka. Oo, tama. Pumupunta rin ako sa lumang distrito at sa tabing dagat. Kumusta naman ang kababata mong iyon? Kumusta na siya? Maayos naman siya. Matalik pa rin kaming magkaibigan. Hindi ba babae yun? Naalala kong, nabanggit mo iyon sa ilang interview. Matagal na siyang walang koneksyon. Mga interview. Ang mga reporter ay madalas magdagdag ng kwento, kaya hindi ko alam kung kailan ito naging babae. Ah, ganun ba? Siya ba talaga si Lois? Excuse me. Hello? Ano? Ano nang nangyari sa lolo ko? Lolo, sa susunod na hindi ka maganda ang pakiramdam, kailangan mong sabihin muna sa akin. Ha? Doktor ka naman sa ngalan ng lahat. Sobrang abala ka na nga. Naging pabigat lang si Lolo. Kung talagang ayaw mong maabala ako, di huwag kang magkasakit. Kapag tumanda ka na, kapag nasa katandaan ka na, kakaunti na lang ang gumagana ng maayos. Tama na ang pag-uusap tungkol sa pagkakasakit o tungkol sa pagkamatay. Wala na sa kontrol ko yun. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Seryoso, talaga. Lily, pinilit ka ni Lolo na magpakasal. Hindi mo ako sinisisi? Bakit ko sisisihin kayo? Patakaran ng kumpanya yon. Nang gawin ng ating ninuno ang patakarang yon, ginawa niya yon dahil naunawaan na niya ang kahalagahan ng pamilya sa buhay. Ang paghahanap ng tamang tao ay parang pagwawagi sa isang digmaan. Lolo, matagal na akong natalo sa digmaang iyon. Problema na yon ng taong yon. Nakilala mo lang ang maling tao. Mahahanap mo ang tamang tao. Mas gusto ko munang mag-focus sa trabaho. Hindi ko iniisip ang mga bagay na yon. Lolo, nag-aalala lang ako sa'yo. Ang matandang katawan ko. Hindi na magtatagal. Ang puso ko ay parang oras na bambang pumipitik. Kaya pinilit kita na maghanap ng isang tao at magpakasal ka agad para mapanatag ang loob ko. Nandyan na si Luis. Tuloy ka. Tuloy, tuloy. Lily, hindi ka pa ba tapos sa pagpirma? Bumalik ka na sa trabaho mo. Sige na, naniniwala ako sa'yo. Luis, halika rito. Halika na. Samahan mo ako at makipagkwentuhan. Ginoong Vance, gusto kong bumisita sa iyong studio sa lalong madaling panahon para matapos na ang pagpirma. Luis, alam mo ba kung ano ang gusto ni Lily noong bata pa siya? Hindi mo alam? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Noong maliit pa si Lily, para siyang lalaki. Mahilig siyang maglaro ng espada at sibat. Noong nasa high school, nag-aral pa siya ng nunchaku. Araw-araw niya itong dinadala sa eskwelahan. Para saan? Laging handang makipag-away. Oo, tama ang hula mo. Matatag ang kalooban niya mula pagkabata. Ayaw niyang matalo. At takot siyang matalo. Luis, sa art show noong isang araw, nakikita ko na gusto mo si Lily. Alam mo, naging bata rin ako noon. Kaya alam ko ang nararamdaman ng isang binata kapag umibig sa isang babae. Luis, hayaan mong tanungin kita. Sabihin mo, maaari ba akong magtiwala sa'yo para sa kanya? Lolo, pagbubutihan ko ang pagtrato sa kanya. Hindi ko siya pababayaan na matalo. Mabuti. Mabuti. Kaya bukas ng 10:00, pupunta ako sa iyong studio.
Ano ba ang pinagkakasunduan ninyong dalawa? May karamdaman sa puso si Lolo, hindi siya dapat masyadong ma-excite. Salamat at maayos si Lolo ngayon. Parang ang pakiramdam ko lang, nag-aalala pa rin si Lolo sa kumpanya. Natatakot ako baka ako, mabigo si Lolo. Lily. Bakit ba lagi mong kailangang sinusunod mo lang ang gusto ng iba? O baka naman, gustong-gusto mo talagang maging boss. Araw-araw naka-high heels. Nag-uutos ng nag-uutos. Ano ba ang alam mo? Wala sa mga yan ang gusto ko. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin ang gusto mong gawin. Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin bilang ikaw, bilang si Lily Sterling, bilang isang 32 anyos, na babaeng 1 metro at 73 sentimetro ang taas. Ang buhay ko, mula nang ako'y ipanganak, ay nasa isang nakatakdang daan na, ang gagawin o hindi gagawin. Ay matagal nang napagpasyahan. Lily Sterling, hindi mo kailangang laging pinipilit ang sarili mo. Pwede kang magpahinga ng kaunti. Ang huling punto sa 10 puntong kasunduan. Huwag mo akong tawagin ng buong pangalan. Tawagin mo na lang akong Lily. At isa pa. Ako ay 1 metro at 73 sentimetro at kalahati ang taas. Hintayin mo ako. Ginang Sterling. Naghihintay ako rito sa'yo. Akala ko hindi pa naman huli. Paano kung pumunta muna tayo sa studio ko? Bukas na lang tayo mag-usap. Huli na ngayon. At ito, sino? Ang assistant ni Ginang Sterling. Boyfriend ko siya. Dapat alam mo kung sino ako. Kahit sino ka pa man. Ang pagpapakita mo rito sa kalagitnaan ng gabi, sa bahay ng isang business partner, ay hindi tama yon. Kung gusto akong makita ni Ginang Sterling. Ginoong Hodges, medyo late na ngayon. Ano man yan, bukas na lang natin pag-usapan. Anong nakakatawa? Wala. Ang galing, no? Parang pusa na nanginig sa takot. Mukhang may mali sa lalaking yon. Mag-ingat ka. Kanina pa. Boyfriend ko siya. Kung hindi ka matatapos agad, talon na lang ako sa gusali. Sumama ka na lang sa girlfriend ni Luis. Sige na, naghihintay sila. Anong ibig mong sabihin, girlfriend ni Luis? Huwag mo nang isipin yon. Business partners lang naman talaga kami noong una. Business partners lang naman talaga kami noong una. At ang kontrata naman natin ay malapit nang matapos. Bakit? May 85 araw pa. Dahil malapit ko nang. Ginang Sterling. Ang lokasyon ng studio. Nai-text ko na sa'yo ang address ng studio. Nakuha ko na. Magkita na lang tayo bukas. Yung lalaki kanina. Louis Vance, purely business lang ito. Huwag mong lalampasan yon. Ang bata-bata. Ginang Sterling. Subukan mo itong pour over. Espesyal na import ito. Sakto lang ang asim. Salamat. Yung belt sa isyong ito ng Superwoman ay iba ang itsura kumpara sa serialized version. Ang The Simpsons ay tumagal na ng maraming taon at nagbago ito sa paglipas ng panahon. Kailangang mag-innovate ang sining. Naisip ko na bigyan ng bagong kaluluwa ang mga karakter na ito. Ang pirma mo dito. Anong problema? Wala naman. Parang tuwing nakikita ko ang pirma ni Luis, nagkakaroon ako ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan.
Sabi niya, estilo ng pagsulat ng yumaong guro niya sa sining. Ang itinuro sa kanya, nabasa ko yung interview na yon. Talagang nakakaantig. Mula ngayon, hindi lang ito magiging pirma ko. Ako, si Louis Vance, ang magiging pinakamalaking pinagmumula ng kapayapaan mo. Lily, bumigay ang tubo ng tubig natin. Louis, may meeting ako. Bumabaha na sa kwarto mo. Nakakandado ang kwarto mo. Sinong nakakaalam kung may mahalagang bagay doon? CJ, babalik ako kaagad. Paumanhin, Ginoong Hodges. May emergency sa bahay. Ganito na lang ang gawin natin. Ipadala mo sa akin ang mga kwalifikasyon ng kumpanya mo at mga financial statement. Kung maaari na tayong magpatuloy mula doon. Ginang Sterling, ang mga materyales para sa kwalifikasyon ng kumpanya. Nakahanda na ang lahat. Maaari mong kunin. Kahit gaano kalaki ang problema sa bahay. Gayon din ang kahalagahan ng trabaho. Ipapaalam ko kaagad sa iyo kung may balita. Sige. Louis Vance. Sinisiraan mo na naman ako. Walang kontrata, walang kinabukasan para sa'yo. Paalam na sa mga artbook mo, sa mga exhibition mo. Magpatuloy ka sa panaginip mo. Basta't maayos ang mga materyales para sa kwalifikasyon na ibinigay mo. Sa parte ko, walang problema talaga. Louis, Nasa banyo ako. Pumasok ka rito. Louis, Salamat at bumalik ka na, Lily. Bigla na lang bumigay ang tubo. Biglaan talaga. Louis, nababaliw ka ba? Ito ba ang ibig mong sabihin ng bumigay na tubo? Wala ka bang ibang magawa? Alam mo ba na may ginagawa ako? Hindi ako yon. Huwag na, ayokong makinig. Hindi ko sinasadya na guluhin ang trabaho mo. Nag-aalala lang ako na baka may nananakit sa'yo. Ngayon lang, yung maliit kong heroic rescue. Ang galing, di ba? Ikaw ang may gusto niyan. Sabihin ko mag-imbento ka ng baha. Aray, ang sakit. Lily. Ah, nga, yung sulat kaninang umaga, nakita ko. Sabi mo, may sasabihin ka sa akin. Ano yun? Ito, naalala mo ba siya? Sino bang hindi nakakakilala dito? Power Rangers yan. Tapos na ako sa mga laruan na yan. Noong 3 taong gulang pa ako. Sandali, hindi ka pa rin ba nahilig dyan? CJ, kukuha ako ng benda para sa'yo. Louis Vance. Kung hindi mo isusumite ang draft mo, kung hindi mo sasagutin ang telepono mo, itatali kita, at hihilahin sa rooftop, at iiwan doon maghapon. Paano ka nasaktan? Aling braso? Okay ang kaliwang braso ko. Sharon. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para pag-alitan ka. Narinig ko, alam mo, tamad-tamad ka na nitong mga nakaraang araw. Dahil lang, nakakita ka ng mas matandang babae. Alam mo ba, nakapaglampas na ng 30 ang babae. Nawawala na ang collagen niya, namumutla at lumuluwag ang balat. At yung mga dark circle, kahit anong makeup di may tatago. Hala, Sharon, tama na. Sabihin ko sa'yo, hindi ka dapat makipag-date sa matandang babae. Hard pass yan. Ha? Kung makikipag-date ako, magandang ginang tulad nito. Ang aking kapatid ay hindi kadalasang seryoso. Anong nakikita mo sa kanya? Tungkol naman sa pagpapakasal ninyong dalawa, binibigyan ko kayo ng aking basbas. Sharon. Artista ka, di ba? Ang bilis mo namang magbago ng tono. Ito ang aking kapatid na babae, si Sharon. Yung bag noong isang araw ay sa kanya. Kung sakaling magpakasama sa'yo, sabihin mo lang sa akin, wawakasan ko siya. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kami magkasintahan. Siya lang ay, Walang silbi. Para sa isang salitang ganyan, na manggaling sa bibig ng isang napakagandang babae, para masabing, ay isang ganap na kahihiyan, para sa'yo. Sharon, hoy, may sugat pa ako dito. Sa tingin ko, hindi ito ang pinakamagandang oras para dumating. Ikaw, malubha ang sugat mo.
Dapat nating bendahin ng maayos. Aalis na ako. Ginang Sterling. Ang mga credential ng kumpanyang ibinigay ni Kevin Hughes ay nasa ayos. Ang business license at address ay walang problema, pero bagong kumpanya ito. May tax returns lang para sa nakaraang 2 taon. Anong gagawin ko? Ang sakit sa ulo talaga ng babaeng yun. Hindi naman siguro siya magkakaproblema para sa atin, no? Anong babae? Tek, ako ba ang pinag-uusapan niya? Nako, anong gagawin ko? Huwag mo nang isipin yon. Bakit ka pa nagagalit sa isang masamang review? Hindi naman kailangang mahalin ng lahat ang trabaho natin. Kapag natapos ko na ang finale, baka ang mga haters ko ay maging mga tagahanga ko pa. Lily, ano nang iniisip mo? Huwag mo sabihing nagsisimula ka nang magpakialam sa iniisip niya. Mag-asawang kontrata lang kayo. Wala namang totoo sa inyong dalawa. Kumalma ka. Huwag kang magtiwala sa mga lalaki. Huwag kang magtiwala kailanman sa isang lalaki. Hoy, Lisa. Kung maayos na ang issue sa qualification, edi, tapusin na natin ng maaga ang kontrata. Gawin na natin. Gutom na rin ako. Hoy, Lily. Gutom na ako. Sobrang gutom na talaga. Ikaw na ang gumawa. Artikulo 8. Walang pakikialam sa buhay ng isa't isa. Ano nang problema mo? Okay ka pa kagabi? Magkasosyo lang tayo. Kapag masyadong magkalapit, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Naayos ko na ang mga bagay-bagay. Halos lahat. Aalis na ako bukas. Ano nang problema niya? Huwag mo nang isipin yon. Bukas, sisiguraduhin kong gampanan ng papel ko sa palabas na ito. Paano naman ang ipinangako mo sa akin? Sige. Walang problema. Ang galing ni Ginang Sterling. Nahanap niya ang alamat ng comics na hindi mahagilap ng iba. Nahanap nga niya talaga at napirmahan si Lois. Ang presyo ng stock natin ay tataas ng hindi bababa sa 3%. May problema ba sa kontrata? Wala. Naubusan na ako ng tubig. Heto, inumin mo itong akin. Hello, Lolo. Akala ko yung puso mo. Ayos lang ako. Maayos ba ang pagpirma? Siyempre, perpekto ang lahat. Hintayin mo lang, nadalhin ko sa iyo ang kontrata. Delikado ito. Kakadiskubre ko lang, may nagpapanggap sa'yo, nasa Sterling Group sila, para pumirma ng kontrata sa pagbili. Yung babaeng kasama mong nakatira, si Lily Sterling, hinahanap ka ni Luis, pero hindi kanya mahanap, tapos bigla na lang, lumitaw itong impostor. Lily, Halos, naayos ko na ito. Aalis na ako bukas. Alam mo na siguro na ako. Lily, hindi ko alam na hinahanap mo ako. Tama, ano ba ang nangyayari dito? Nababaliw ka ba? Hello. Lily. Lily, hello. Kanselado na ang signing ceremony. Ano na naman ang gusto mong gawin?
Lily, hindi ako makapaniwala. Para talunin ako. Nag-hire ka pa ng impostor para lokohin ako. Siya ba si Lois? Ang ginoong ito, ang may akda ng Superwoman. Si Lois, ginoong Kevin Hodges. Sinisiyasat ko na ang bawat isa sa kanyang mga gawa. Ganoon ba? Ikaw ba si Lois? Oo. Ginoong Vance. Narinig ko ang web series na may mahigit 1 bilyong views online. Ang Superwoman ay gawa mo. Eh bakit naman, yung belt sa Superwoman mo, ay iba ang itsura sa serialized version at yung childhood friend mo. Matalik pa rin kaming magkaibigan. Babae naman yata iyon? Kung gayon, maaari ko bang itanong, ang real-life inspiration para sa Superwoman, ang prototype ng karakter sa gawa, ano ang kanyang nasyonalidad? Siyempre, isang blonde, asul ang mata na dayuhan. Ang kapal ng mukha mo. Niloko mo ang Sterling Group. Magsalita ka. Magkano ang binayad sa'yo ni Lily? Siya ang nag-utos sa akin. Pinagbantaan niya ako. Inalok ako ni Lily Sterling ng 10 milyong piso para magpanggap na ako si Luis. At sinabi niya sa akin na walang makakaalam dahil wala pang nakakakita kay Luis kung tatanggi ako. Pinagbantaan niya akong sirain ang aking karera. Kailangan ko pa bang magsalita? Dahil nandito na ang lahat. Ilatag na lang natin ang lahat. Ikaw, Lily. Nagsinungaling sa kumpanya, nagsinungaling kay Lolo, nagsinungaling sa ating lahat, ang isang tulad mo. Paano mo mapapamahalaan ang kumpanyang ito? Lily, wala ka bang masasabi para sa sarili mo? Alam ko na mula pa noong bata tayo na wala kang silbi. Pero hindi ko inakalang bababa ka sa ganito. Para maglaro ng ganoong karumaldumal na panlilin lang. E ano ngayon? Sa puntong ito, hindi mo na lang basta magpapakita ng isang Lois ng biglaan para baliktarin ang sitwasyon, di ba? Palabasin mo sila, sandali. Huwag mong lagdaan yan. Si Kevin Hodges ay isang impostor. Ito ay isang setup ni Sean Sterling. Hindi ba ito ang tutor ng anak ko? Hindi. Sa totoo lang, siyang kontratang boyfriend ni Lily. Lily, mukhang wala kang ititigil. Para makuha mo ang pamilyang Sterling. Hindi kami mag-asawang kontrata. Ang meron kami ay totoo. Ang misteryosong karikaturista, si Lois. Natagpuan siya ni Lily. Ako si Lois. Ikaw si Lois. Siya si Lois. Ang daming pagkakataon. Lahat ng mga sandaling akala ko ay nawala dahil sa sobrang pag-iisip. Siya nga kaya talaga? Lily. Okay, nakakahiya ang pagganap na yon. Binabalaan kita. Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohang ito, tatawag ako ng pulis sa'yo. CJ, sa lahat ng ginawa mo, kapag dumating ang mga pulis, sino sa tingin mo ang kanilang huhulihin? Sin, sinasabi mong hindi siya si Lois. Mayroon ka bang ebidensya? Dahil lang sa sinasabi niya, ipakita mo ang ebidensya. Mayroon akong saksi. Mapatutunayan ko ito. Lahat, makinig kayo. Ito, ang orihinal na manuskrito ng Superwoman. Nag-iisa sa buong mundo ang manuskritong ito. Sa buong mundo. At dinala ko rin, ang selyo ng kumpanya. Ano ang silbi ng selyo ng kumpanya? Mayroon din naman si Kevin Hodges, di ba? Mga gwardya, palabasin niyo ang tatlong ito. Sa lugar na ito. Tigil. Lolo. Lolo. Nakikipagsabuatan si Lily sa mga dayuhan, winawasak niya ang buong kumpanya, lahat ng iyong pinaghirapan, lahat ng iyong itinayo. Lily, ano ba talaga ang nangyayari? At ikaw? Paano ka naman naging si Luis muli? Lolo. Paumanhin. Ako. Lolo. Ang trabaho ko sa araw-araw ay talagang guro ng matematika, pero mayroon din akong maliit na libangan sa tabi-tabi. Ang Superwoman ay isang bagay na iginuguhit ko lang sa aking libreng oras. Ilang taon ko na itong iginuguhit. Patuloy itong nailalathala sa buong panahong iyon. Hindi ko alam na si Lily ay naghahanap kay Lois. Ni hindi ko nga alam na makikita niya ang aking gawa. Talagang hindi ko sinasadya. Nalinlangin siya. At tiyak na hindi ko sinasadya na linlangin kayo. Isang cartoonist na walang nakakakilala. Hindi man lang kilala. Paano mo mapatutunayang ikaw ngayon? Kung mapatutunayan ko na ako si Lois, lalayas ka na magpakailanman sa pamilyang Sterling. Sige, payag ako. Ano? Mag-u-update ka ba ng episode ngayon din? Na-update lang ng eksakto sa oras ang Superwoman. Tama si Ginang Sterling. I-update mo nga ngayon din dito.
Hindi lang ako mag-u-update ngayon din. Kundi ang aking i-update ay ang huling episode ng Superwoman. Sean, oh Sean. Ang kapal ng mukha mo na makipagsabuatan sa isang dayuhan para labanan si Lily. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na mula ngayon, si Sean Sterling ay tinanggal sa lahat ng kanyang posisyon sa Sterling Group. Lolo, pwede niyo akong pag-initan, pero paano ninyo ito ipapaliwanag sa lahat ng shareholders ng kumpanyang ito? Mga kasama, tumatanda na ang aking lolo. Nawawala na sa katinuan ang kanyang pag-isip ayon sa mga alituntunin ng kumpanya. Kapag ang kumpanya ay humaharap sa isang malaking krisis, maaari tayong magkaroon ng agarang karapatang magtanggal. Sa chairman, Sin, nawawala na ba sa isip mo? Lolo, kayo lahat, ngayon, ako ang masusunod sa pamilyang Sterling. Hanggat nandito ako, wala kang karapatang magsalita. Bawiin ang karapatan sa mana ni Sean Sterling. Umalis ka na sa pamilyang Sterling ngayon din. Ako ang panganay na apo mo, Lolo. Tao, Lolo, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Lolo, nakikiusap ako sa iyo, Lolo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Kahit ano pa ang mangyari, ako pa rin ang panganay na apo. Superwoman, ang araw na bumagsak si Superwoman mula sa langit ay ang araw na nagkita tayo sa tabing dagat. Si Superwoman na nagpupumilit pumasok sa maliit na aparador na iyon. Ang unang beses na pumunta ako sa bahay mo. Si Superwoman at ako iyon. Si Superwoman na lumalaban para sa katarungan. Si Superwoman na matapang at mabait. Si Superwoman na hindi kailanman umuurong sa hamon. Iyon ang lahat tungkol sa'yo. Hindi pwedeng mangyari iyon. Si Superwoman ay tumatakbo na ng hindi bababa sa 5 taon. Magkakilala ba tayo noon? Lily, hindi ko alam na hinahanap mo ako. Hindi ko nga alam na palagi kang sumusubaybay sa comics ko. ang gulo-gulo ng pagkakataon, ano? Isang kapalaran na nakuha mismo sa kalye. Hindi ka panipaniwala. Hindi ako nagsisinungaling kanina. Hindi kita kailanman nakita. Bilang aking kasundong partner, palagi akong naniniwala na magkasama tayo. Ang paggusto sa isang manunulat ng comics at ang pagpili ng mapapangasawa ay hindi dapat ipagsama. Kailangan kong mag-isa muna. Hindi kami mag-asawang kontrata. Tunay kaming magkasama. Ang tunay na katapangan ay ang pagtanggap sa pag-ibig. Ang mga duwag lang ang sumusuko. Hindi yan gagawin ni Superwoman. Manalig sa pag-ibig. Magmahal ng buong tapang. Yan si Superwoman. Si Sin Sterling ng Sterling Group ay pinaghihinalaan ng hindi patas na kompetisyon para sa iligal na kita. Siya ay kinuha na para sa pagtatanong ng mga otoridad. Hello,
Anong nangyayari? Luis, talagang nasiraan na tayo ng bait. Ang site ng comics ay humahabol sa atin dahil sa maagang pag-update ng comics. Ano? Maaari tayong pagmultahin ng malaki. Ginang Sterling, malaking problema si Luis. Sa seremonya ng pagpirma, para protektahan ka, nang hindi kumonsulta sa site ng comics, maaga niyang in-update ang comics at ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nilabag niya ang kontrata niya sa site. Ngayon, hinihingi nilang magbayad tayo. Ayon sa kontrata, maaari pa itong mauwi sa kaso. Luis, huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Ang nagpakilala lang kanina ay ang ating sariling, mahiwagang karikaturista, Luis. Apektado nito ang aming pandaigdigang karapatan. Kailangan naming kausapin si Luis tungkol dito. Magkakausap pa tayo. Ginang Sia, ano ba ang ginagawa ninyo? Malinaw na nakasaad sa kontrata na ang huling kabanata ay ilalabas sa 15 ng Oktubre bilang pisikal na libro para sa opisyal na paglalabas. Pero inilabas ninyo ito ng maaga online, ng 13 araw. Ano na ang gagawin namin ngayon? Hindi naman namin pwedeng balewalain ang mga tagahangang laging humihingi ng update. Tingnan ninyo ang mga komento. Kung hindi namin agad na ilabas, maghahanap na ng personal na impormasyon namin ang mga tao. HMPH. Naglabas lang kami ng magkasamang 15 araw na countdown, promotional poster noong nakaraang linggo. Ang pre-orders pa lang ay nakabenta na ng 50,000 kopya. Ngayon, ang buong internet ay punong-puno ng libreng kopya. Ang mga invoice ng printer ay nagkakabundukan na. Kayong bahala sa mga luging ito. Naiintindihan ninyo, espesyal na pangyayari iyon. Naabisuhan na namin kayo ng maaga. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang aming mga lugi. Ang gasto sa pagprint pa lang 32 milyong piso, paunang bayad para sa pandaigdigang karapatan, 70 milyong piso, multa sa lisensya ng merchandise, 155 milyong piso. Bukod pa riyan, ang gasto sa paghawak ng krisis na ito at ng manpower. Ang kabuuan ay 275 milyong piso. Bayaran ninyo ngayon. O magkikita tayo sa korte. At isa pang bagay, ang pangalang Luis ay may copyright sa aming site. Mula ngayon, ipinagbabawal kayong gamitin ito. Hindi ba pwedeng pag-usapan ito? Ginang Sia, humihingi kami ng paumanhin. Paumanhin talaga, sumusunod lang naman kami. Sa kontrata, siya ang mananagot sa lahat. Sino ang nagsabing siya lang ang mananagot? Sino ba nang nagsabing siya lang ang dapat mag-isa sa pagharap nito? Makinig kayong lahat. Ang Fantasy Comics ay opisyal ng bahagi ng Sterling Group. Ang taong narito, ang siya na ngayong mayoryang shareholder at si Ginang Lily Sterling. Ang paglilipat ng equity ay makukumpleto sa loob ng 2 linggo. Ngunit ang aking otoridad bilang si ay epektibo kaagad. Ang dating VC ninyo ay nagmamadaling mag-cash out at lumipat ng bansa. Sinamantala ko lang ang pagkakataon. Ngayon, sa aking katayuan bilang si, ako ay gumagawa ng opisyal na pahayag na susundan ng isang pirmahing dokumento para ilabas sa publiko. Una, ipagpapatuloy namin ang paglilimbag ng pisikal na mga libro. Babaguhin namin ang aming estratehiya sa promosyon para maglunsad ng isang Superwoman Collector's Print Edition. Pangalawa, ako ay maglalabas ng disclaimer na mag-absuelto kay Luis para sa maagang update at susuportahan namin si Luis sa pagpapatuloy ng serialization ng comics. At susuportahan namin si Luis sa pag-update sa hindi regular na schedule. Pangatlo, ami ay itatalaga si Ginang Sharon Sia bilang bagong project lead. Ginang Sharon Sia, hindi lang ikaw ang hahawak sa mga kumpanyang gawain ni Luis, kundi magkakaroon ka rin ng karagdagang tungkulin na pamahalaan ang buong comics website. Luis, alam ng lahat na hindi ako ang tipo ng taong tatanggap ng pagkalugi at hindi rin kita hahayaang malugi. CJ, kailangan ko nang bumalik sa opisina. Magkita na lang tayo sa bahay. Kapag ganito kagaling ang isang babae, wala nang pag-asa ang mga lalaki. Nasaan na ba si Luis? Pumunta ka rito ngayon din. Luis, anong ginagawa mo ngayon?
Lois? Lois. Lois. Itong batang babae, naalala ko ang sarili ko noong bata pa ako. At itong mga eksena sa mga sketch. Parang pamilyar na pamilyar. Power Rangers na naman. Hindi pwede. Lois, ikaw pala. Lois, naalala na kita. Unang patakaran, walang bagay ng mag-asawa. Ikalawang patakaran. Walang paghahati ng kwarto. Ikatlong patakaran, maglagay ng 1 metrong pagitan. Ngayon, 60 sentimetro na lang ang pagitan natin. Masakit pa ba? Ika-4 na patakaran, bawal ang pisikal na kontak. Ika-4 na patakaran, bawal ang pisikal na kontak. Ika-5 patakaran, walang maingay sa bahay. Sa totoo lang, ikaw yung maingay. Lily, paano kung subukan natin to, ng seryoso? Magiging mabuti ako sa'yo. Ika-9 na patakaran. Bawal umibig. Hindi ako sang-ayon dito. Ika-10 patakaran. Bawal gamitin ang totoong pangalan. Tatawagin kitang Lily. Lily, ano nang sinasabi mo kanina? Naalala mo ako? Ano pa ang naalala mo? Naalala ko, ikaw yung batang laging may sipon. Umiiyak at sumusunod sa akin kahit saan. Kaya ikaw pala yung maliit na kapatid noon. Hindi yan. Ito. Basahin mo. Ang tunay na katapangan ay ang tanggapin ang pag-ibig. Ang sumuko ay para sa mga duwag. Hindi gagawin yan ng superwoman. Maniwala sa pag-ibig at maglakas loob na umibig. Yan ang nagpapaging superwoman sa kanya. Hindi tayo mag-asawang kontrata. Tunay tayong magkasama. Ikaw, pakasalan mo ako. Ano?
Ngayon, gagawa tayo ng bagong tuntunin. Ano? Ang kwento ng Superwoman, kailangang magpatuloy. Ang pangunahing papel ay akin. Dati iyo yan. Ngayon, iyo na. At mula ngayon, iyo na yan magpakailanman. Ngayon naiintindihan ko na. Napagtanto ko ngayon. May Superwoman sa loob ko. Ang pag-ibig ay hindi basta-basta lumilitaw. Lagi na yang bahagi ng buhay ko. Nararamdaman ko ang pag-ibig na lumalago sa puso ko. At laging nandoon. Mula ngayon, pag-ibig ang tanging tuntunin. Walang katapusan.